Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 11 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes na, 11 sa buwan ng Disyembre taon 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Mga ipinakontem ng Senado sa flood control scandal sa kulungan ng Senado magpapasko. Zaldeco opisyal na idineklara ng Sandigan Bayan na pugante sa batas. Lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa, minomonitor ng DILG. Sabpina para kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, ipinalabas na ng ICI. 14 na opisyal ng barangay sa Iloilo City, kinasuhan dahil sa pagkaltas ng ayuda. Malacanang nabiktima ng fake news na paulat na walang pasok sa gobyerno at klase sa December 26 at 29 at ito ay hindi totoo. Full alert status, ipinairal ng Philippine National Police sa Kapaskuhan umpisa sa December 15. At CPA lawyer patay sa pananambang sa Mandawi City. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyon. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, posibleng sa Senado na magpasko ang mga kontraktor na sina Carly Descaya at mga dating district engineer na sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara at JP Mendoza. Ayon kay Senate President Tito Soto, mananatili sa kustodiya ng Senado ang 4 hanggat walang inilalabas na warrant ng mga otoridad laban sa kanila. Gihit ni Soto, kapag walang warrant, obligadong manatili ang mga ito sa detention facility hanggang hindi natatapos ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee alinsunod sa patakaran ng Korte Suprema sa mga kasong contempt. Sa ngayon, wala ring formal na hiling ang mga nakadetining resource person para makalaya sa holiday season. Opisyal nang idineklara ng 5th Division ng Sandigan Bayan na fugitive from justice si dating Bicol Representative Elizalde Zaldeco at 3 board members ng SunWest Incorporated. Ito'y matapos nilang hindi humarap sa kasong graft at malversation sa 289.5 million pesos na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kasabay ng deklarasyon, ipinakansela na rin ng Sandigan Bayan ang kanilang mga pasaporte dahil malinaw umano na ang hindi pagharap ng mga akusado ay indikasyon nagpagtaka sa hustisya. Kahapon inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakansela na ang pasaporte ni Ko, bagay na kinumpirma rin ng Department of Foreign Affairs o DFA. Matatandaang noong nakaraang buwan ay naglabas ng arrest warrant laban kay Ko at ilang opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Incorporated dahil sa umunoy irregularidad sa proyekto. Samantala, humiling naman ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Anti-Money Laundering Council ng mga dokumento ng mga kontratistang sabit sa anomalya sa infra projects. Ito ang kinumpirma ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka sa pulong balitaan sa Taguig City, pero tumanggi naman na magbigay ng karagdagang detalye. The Commission requested from the AMLC documents pertaining to several construction companies that were allegedly involved in these projects or infrastructure projects. The details of which I am constrained not to share with you right now because of confidentiality. How many? Samantala, inanunsyo rin ni Osaka na hanggang sa December 15, 2025 na lamang ang pagdinig ng komisyon. Ang huling araw sa trabaho ng resigned na si Commissioner Babe Singson. Pero magpapatuloy niya ang kanilang investigasyon at case build-up.
Idirinausakan na malalaman ng ICI pagkatapos ng December 15 kung kailan pang o kailangan pang magsagawa ng mga karagdagang pagdinig kahit pa mapalitan agad o hindi si Singson. Kinumpirma ni Attorney Cornelio Samaniego III sa DZRH na naka-freeze na ang assets ng mga diskaya, kabilang ang mga bank account at property ng mag-asawang Sara at Curly. Kasabay nito idiniin ng abogado na pinupuntirya ngayon ang mag-asawa dahil sa malalaking pangalan na ibinunyag nila na sangkot sa flood control scandal. Anya, pilit na iniuugnay ang mga diskaya sa Davao kahit wala umano silang flood control projects sa ilalim ng Duterte administration at mga proyekto sa tulay at gusali lang ang kanilang ginawa. Giit ni Samaniego, politika lamang ang kasong malversation ng ombudsman laban kay Sara Diskaya kaugnay ng 96.5 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Davao Occidental. Nang tanungin kung totoo bang iniipit ang mga Diskaya dahil ayaw idawit ang mga Duterte, sinabi ni Samaniego na doon na rin ito mapupunta. Pero hindi lang makitaan ng proyekto ang mag-asawa na mayuugnay sa mga Duterte. Balansyado! Samantala, sa iba pang mga balita, alam na ng Department of the Interior and Local Government kung nasa saan at saan ang kinaroroonan at bawat galaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito naman ang pahayag ng ahensya kasunod ng hindi pagpapakita sa Senado ng Senador matapos ang ulat na may arrest warrant na laban sa kanya. Ayon sa pamuno ng DILG, patuloy nilang minomonitor ang senador at hinihintay na lamang nila kung talagang may utos ang korte na arestuhin ang naturang senador. Batay sa ulat ng ahensya, ilang linggo nang palipat-lipat ng kinaroroonan si De La Rosa at gumagamit umano ng iba't ibang sasakyan sa tulong ng ilang kaibigan. Sa kabila nito, nilinaw ng DILG na hindi pang may tuturing na fugitive si De La Rosa dahil wala pang opisyal na inilalabas na arrest warrant ng ICC. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion, abogado ni De La Rosa, iniiwasan na ng senador ang paglabas sa publiko dahil nanganganib umano ang kanyang seguridad kasunod ng ulat ng pagkakaroon nito ng arrest warrant. Muling iimbitahan naman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Yusek Maria Catalina Cabral para dumalo sa pagdinig kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, inaasahan nilang haharap si Cabral sa huling pagdinig ng komisyon ngayong taon na gaganapin sa Lunes, December 15. Ang dating opisyal ay nasangkot sa alegasyong may kinalaman sa budget insertion at umunoy kickback sa flood control projects. Samantala, sa iba pang mga balita, inirereklamo ng patong-patong na kaso. Kasong administratibo ng DSWD sa Ombudsman ang 14 na mga barangay officials mula sa Iloilo. Ito'y kaugnay sa reklamo ng mga residente. 16 na barangay sa Haro, Iloilo ay kinupitan ang mga opisyal ang kanilang mga ayuda mula sa AIX o Assistance to Individual in Crisis Situation. Pinangunahan ng DSWD Secretary Rex Gatchalian ang paghahain ng reklamo sa Ombudsman kaninang umaga at ipinaliwanag na 8,000 ang kinukupit mula sa 10,000 ayuda sa magkakahiwalay na AIX distribution ng November 7, 11 at 12. Narito si Rex Gatchalian. Pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Ngayon, may 14 tayong complainant rin and pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Yung mga perpetrators, supposed perpetrators are barangay captains, barangay kagawads, barangay treasurer, barangay appointed officials. 14 yan. Dagdag pa ni Gatchalian, 7 taon na itong nangyayari sa lalawigan simula pa ng panahon ng COVID-19 pandemic. Pero maliit pa lamang umano ang kinakaltas nila noon kumpara sa mahigit sa kalahating pangungupit ngayon. Balikan natin muli si Gatchalian. Kasi dati, ang kinakaltas sa kanila maliit lang na porsyento. Kung 10,000, mayori naiiwan sa kanila. Pero ngayon, binaligtad. Medyo pinilit silang kunin yung mas malaking porsyento kunin sa kanila. That's around 8. Ang natitira na lang sa kanila, halos 2,000 or 1,000.
Samantala, tinawag ng Malacanang na fake news ang kumakalat na memorandum kaugnay ng suspensyon ng pasok sa government offices sa December 26 at December 29. Ang Executive Secretary Ralph Recto, peke o hindi totoo ang Memorandum Circular No. 47 na may lagda niya. Sa nasabing memo, idinideklara ang suspensyon ng klase sa buong bansa sa December 26 at 29 upang bigyan umano ng karagdagang oras sa mga kawani na makasama ang kanilang pamilya ngayong holiday season. Base sa Official Gazette, tanging December 24 ang bisperas, December 25 Christmas Day, December 31 huling araw ng taon at January 1 ang deklaradong holiday. Balansyado! Samantala, itataas naman ng Philippine National Police ang alert status. Magkakaroon sila ng full alert status simula December 15 para sa Ligtas Paskuhan 2025. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Nartates, 70,744 na mga tauhan ng pambansang pulisya ang itatalaga nationwide. Susuportahan sila ng 6,892 auxiliary units at 24,526 na mga assets sa mga bahay, sambahan, pasyalan at mga designated firecracker zone. Partikular, natututukan ng PNP ay ang bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Isang CPA lawyer naman ang tinambangan at napatay sa Mandawi City. Lula ng kanyang sasakyan si Attorney Duke Ramil Peral Lincuna ng pagbabarilin sa Chris Road sa Barangay Bakilid. Batay sa inisyal na impormasyon, sakay ng motorsiklo ang dalawang suspects na bumaril sa biktima. Ay kay Colonel Mercy Villario, tagapagsalita ng Mandawi City Police, na isugod pa sa ospital ang CPA lawyer. Subalit idineklara din na dead on arrival. 11 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Balansyado! 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Pinagtibay na ng Kamara ang House Concurrent Resolution No. 8 para sa implementasyon ng Open BICAM kasunod ng pagsalang dito ng 2026 proposed national budget na 6.793 trillion pesos. Ayon kay Nueva Ecija Congressman Micaela Swansing na siya ring chairperson ng House Committee on Appropriations, noon pa man ay suportado na ng Kamara ang panukalang live streaming ng BICAM bilang tugon sa panawagan at transparency. Ito ay matapos naman na magdesisyon ng komite na buwagin na ang small committee dahil dito umano nagaganap ang insertion kasunod na rin ng paglalantad ng flood control scandal. Hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipagpatuloy ng susunod na Pangulo ng Bansa ang mga proyektong sinimulan ng kanyang administrasyon. Ay kay Pangulong Marcos, mahalagang makapili ang publiko ng mga susunod na lider na may maayos na pamamalakad para hindi maputol ang mga reforma kahit matapos ang kanyang termino. Araw-araw umano silang kumukonsulta sa mga tagapayo para makahanap ng epektibong paraan ng pagresolba sa mga problema ng bansa. Kung maayos umano ang pinipiling presidente, mas lalaki ang tsansa na tumagal at gumandang pagbabagong nasimulan. Pakinggan at panuorin po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Every day, we spend hours with my advisors thinking, think out of the box. Stop thinking the same old way. It doesn't work anymore. My hope, and the reason the structural change is important, is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong na simula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Do it in such a way that it will continue, it will even get better, especially if we choose our presidents well. Samantala, sa iba pang mga balita, pinabulaan na naman ng Bureau of Internal Revenue o pinabulaan na ng Bureau of Corrections ang mga report na nakakatanggap umano ng special treatment si dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang, kasalukuyang nasa 5 araw na quarantine period si Guo matapos ilipat ng BJMP noong December 6. Taliwas ito sa mga ulat na hindi niya pinapayagan ng dating mayora na gumamit ng personal cellphone. Sabi ni Katapang, subject si Guo at iba pang inmate ng pare-parehong regulasyon at restrictions at walang special privileges. Sa record ng CIW, tanging lawyers o legal counsel niya lamang daw ang pinayagang bumisita alinsunod sa health and security protocols. Ginawa naman ni Katapang ang pahayag matapos ang ani malisyoso at walang batayang reports na ipinadala sa media ng walang malinaw na attribution.
Naghain ng motion for reconsideration si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque upang questionin ang pagkansela ng kanyang Philippine passport na iginiit niyang walang legal na basihan. Sa pahayag ng kanyang opisina, sinabi ni Roque na inihain niya ang motion noong December 9, 2025 at iginiit na hindi siya pugante. Binigyang diin ni Roque na ang pananatili niya sa Europe ay bahagi umano ng lawful exercise ng kanyang karapatang mag-apply ng asylum. Nakasaad sa motion, hindi umano dapat maliitin ang kahalagahan ng time element at hindi dapat ituon lamang ang interpretasyon sa sinasabing intensyon na umiwas sa kaso matapos siyang masampahan sa Pilipinas. Sa ngayon, nananatili sa The Netherlands si Roque. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan. Hello, Washi! Ng limpak-limpak na salapi ng ating brand ambassador na si Kyle Bulyas, brand ambassador po ng MX3. Maya-maya may makakausap tayo, partner, na Tagaytay Treatment and Rehabilitation Center ng Department of Health. Nung sinabi mo Tagaytay, akala ko mag-staycation ka na, partner. Magandang mag-staycation doon kung meron po kayong mga pinoproblema na mga miyembro ng inyong pamilya na naligaw ng landas. Yun, klaseng Ngayon staycation. ay naa-addict po sa ipinagbabawal na gamot. Meron pong rehabilitation na maaaring makatulong sa atin, sa inyo, dyan po sa may gawin ng Tagaytay under the Department of Health. Pero mamaya po yan ay ating malalaman. Paano ba? Ano ang serbisyo nito? Kung kayo kagaya kong namumroblema rin dito sa mga hinayupak na... Pero gusto mo silang tulungan, gusto diba? natin tulungan Gusto mong magkaroon sila ng second chances sa bagong buhay. Oo, kasi talaga ngayon, 2-5 na naman ang adik sa kalsada. Katotohanan po yan. At siguro yung mga nakikinig at nanonood sa atin ay makapagpapatunay dito sa ating sinasabing ito. Pero teka muna, tayo muna yung mamigay ng pera sa Malate, sa Maynila. Aba! Ito, sure ito, partner. Sure papasko ito. Oo nga. Kasama ang MX3, ang ating brand ambassador na si Kyle Bulyas ay nasa... Saan yan? Sa Malate, Maynila. Pero bago yung pakinggan muna natin ang ating intro para Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Napakadaling sumali. Makinig lamang sa Deezer H Radio o manood sa Deezer H TV. At kapag napiempohan kayo ng aming Deezer H Roving Reporter, instant 1,000 pesos at MX3 gift box ang mapapasa inyo. Sa Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Ayun. Sino bang tempohan mo dyan, Kyle? Sa A. Francisco Street, Malate, Maynila. Go ahead, Kyle. Isang maulang hapon ka Henry, Miss Karen. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng A. Francisco Street dito sa Malate, Maynila. Isang maswerteng winner ang mabibigyan natin ng maagang pamasko. Lalapit ako na si Tatay. Ay, magandang gabi. Live tayo sa Deezer Age. Ano po pangalan nyo? Jerry Magnayo po. Jerry Magnayo. Ilan taon na kayo? 67. Sinong announcer ang pinakikinggan mo sa Deezer Age? Si Sir Henry at saka si Ma'am Talagang Karen. wala ba hong ano yan? Wala bang coaching staff na... wala sir to, wala po. Wala pong bumubulong. Pagkamata ko na sir, Andy, si Archie, sa 67 years old, sir, yan ang sinunda ko na po na transistorized na radyo pa nung araw. Wow, thank you po. Naniniwala kami sa inyo, sir. Huwag ka mag-alala. Saan ho kayo? Saldi, sir. Saan ang inyong... Saldi, family po. Maraming salamat at buhay po, Andy Siaris. Ayun. Saan ang probinsya ninyo, Tatay? Maglayi Taga Mindoro po. Mindoro. Sir, tatay ko po taga Batangas. Ayun nga, kaya nga, familiar sa akin yung apelyido ninyo, Magnayi. Sa atin yan, Southern Tagalog yan. Sige. At dahil dyan, bibigyan na natin siya ng maagang pamasko. Ayan na, sige matatanggap
na 1,000 pesos. Ayun, Congratulations. Maluto. Sir Henry and Ma'am Karen, maraming salamat Opo. po. Oo, pero Pero hindi lang yan, Tay. Meron pa. Para tuloy-tuloy ang pakikinig niya sa DZRH, bibigyan pa natin siya ng mini component. Aba! Sir, Ayun. ma'am. At eto pa. Meron pa. Oh. Meron pa. Meron siyang gift box mula sa MX3. Bongga! Congratulations, Tay. Ano pong masasabi niya, Tay? Maraming salamat po sa DCRS talaga. At talaga naman po na lahat po ng balita na dumating sa amin sa umaga at gabi, hapon, ay nakikinig po kami sa Ayun. Tay, salamat ha. Thank you po rin, sir. Thank you po. Inumin ninyo yung MX3 para lalong lumaki ang inyong muscle. Ha? Sige. Salamat po, sir. Naka-muscle shirt si tatay. Congratulations, Tay. Maraming salamat. Thank you. At sa mga nakikinig pa rin ho sa atin, baka kayo na ang susunod na mananalo ng 1,000 pesos. Dito lang yan sa DZRH Pasko Panalo kasama ang MX3. Dito tayo believe. Ayun. Ito pa rin ho si Kyle Bulias, ang brand ambassador ng MX3. Very good. Babalita para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. And belated happy birthday pala kay Kyle. Aba, bakit? Kaya Kailan ba pala nag-catch si Don ang humalili sa kanya para makapag-celebrate siya ng kanyang birthday. Nag-birthday leave. Nag-birthday leave pala si Kyle. Oo. Ngayon, he's back. Welcome back. Kanina nagpapanjit si Don. Bongga. Hindi yung pansit na yun, galing yan kay Ma'am Eloy. Ayan. Merry Christmas, Ma'am Eloy. Ma'am Eloy, Ayan. Merry From Christmas. Thank you. the Office of the Chairman of Salamat po. FJE. Ayan. Thank you, Ma'am. Pa-Christmas, busog na busog tayo sa pansit. Sarap ng pansit. Oo. Ay, mas masarap ang pansit doon sa rehab. Ay, gano'n. May libreng pagkain doon Bakit parang ayoko? Well, ayoko magpansit sa rehab. Pero ito mga kababayan, on a serious note, naalala ko 2015, partner. 2015, sinabi ng PIDEA na 92% ng Metro Manila ay infected ng illegal drugs. Tapos 84% of the whole barangays ng buong Pilipinas ay talagang problematic sa shabu. Then hindi naman maikakaila na talagang nabawasan at humina ang supplies. Maraming nagparehab, marami po ang sumuko. May mga napatay din na mga involved sa illegal drugs. At ngayon, daig na naman ng ating mga magulang at yung ating mga nasa barangay, kay talagang naglipaan na naman ng illegal drugs sa bansa. At dahil dyan tayo po ay isang buhay na patotoo na kinakailangan pag meron tayong kamag-anak, dalhin natin sa rehab. Kung gusto at willing naman yung tao, partner. Kanya atin hong kakausapin ang chief ng health program o Chief Health Program Officer ng DOH Tagaytay. Nasa linya natin si Attorney Raymond Villeros. Attorney, Ato, ang tawag sa kanya Ato doon sa center. Ato, magandang hapon po sa inyo, Attorney Raymond. Magandang hapon din po, Sir Henry, at sa lahat po na nakikinig, Ma'am Karen. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Attorney. Unang-una, salamat po at alam ko napaka-busy ninyo. Salamat po sa inyong pagpapaunlak na Okay kay lang aming po, makausap. servisyo po natin yan at advokasya po. ng Kaya ating nga, trabaho. opo. Sir, ang unang tanong muna ho namin ni Partner Karen, ano po ba itong DOH Tagaytay Treatment and Rehab Center? Okay po, ang DOH Tagaytay Treatment Rehabilitation Center, ang kauna-unahang pong rehab dito sa Pilipinas. Natayo po ito noong 1960s. Una po, naka-situated po ito sa Tagaytay. At present po, although Tagaytay po ang aming pangalan, kami po ay located sa Kaisuy. Okay. We cater patients po na naging biktima ng pag-aabuso ng droga. Purely po ng drug addiction po, no? So, yan po. Marami ko kaming klaseng kliyente. Mag-discuss po natin mamaya. Ayan. So, kayo ang kauna-unahan pala. Matagal na pala, 1960s pa pala, no? Oo. Nagsimula po to sa DOJ hanggang noong 2004 po kung nagkamali. Nalipat po sa DOH kasi nagkaroon ho ng panibagong pagtingin sa
addiction, naging ito ho ay mental disease. Dati ho, tignan to bilang krimen, kaya ho, nasa DOJ side po siya dati. So malaki pala yung shift, Attorney Villaros. Sabi nyo galing sa DOJ, so ang drug addiction o paggamit ng illegal na droga sa mata noong mga panahon na yon ay isang krimen. Pero ngayon po, nag-shift into Curable. Something that is considered as a mental or health issue na maaari pong magamot. Tama po ba? Yes po. Although ang definition po ng addiction a mental disorder, highly relapsing po siya. Mataas yung chance na babalik. Pero kaya naman ho na with the guidance and help po ng ating mga workers. Opo. Opo. Kaya po na May Attorney, tumatawag. ang amin nung pangalawang tanong, sino ba ang pwedeng magparehab o sino ang kailangan ng i-rehab? Okay, Sir Henry, hindi ho lahat ng gumagamit o nakatikim ho ng droga ay kailangan i-rehab. Ganito po yan. Sa amin po, meron pong tinatawag na drug dependency exam. Okay ho. Yung drug dependency exam, titignan po yung severity ng drug use, kung paano to nakaka-apekto sa kanyang buhay. Tapos so, kung may tatlong stages po yan, isang mild, isang moderate, tsaka isa pong severe. Yung mga mild po, ito ho yung mga naging occasional, pwede ho ito natin iparehab or maggamot sa isang community-based rehabilitation program. Karamihan po ng ng mga city at mga syudad, munisipyo, meron na pong mga ADAC. Ito po yung Anti-Drug Abuse Council. Sila rin po yung gumagawa ng programa para ho dito sa mga hindi pa ganong kalulong pero nakatikim ho ng droga. Pangalawa po, meron po yung mga moderate doon ho sa assessment. Pag nag-moderate ka, ikaw po ay magiging pasyente ng isang rehabilitation, pwede yung DOH facility o DOH accredited na nagbibigay po ng outpatient services. Ito po yung mga pasyente na from time to time require pumunta ho sa isang rehabilitation center. Hindi ho sila kailangan in-house. Pag yung pangatlo po, yung severe, ito ho yung pinakamalalang antas ng addiction na mangangailangan ho ng supervision talaga at kailangan ho i-confine sa isang lugar. No. So sila po yung dinadala sa rehab, nananatili ho roon, sabi ho sa batas 6 months to 1 year. Ito po yung period allowable po for rehab, pero depending po doon sa progress ni pasyente, pwede ho siyang mag-extend. Pero hindi yung bababa ng 6 na buwan. Okay. So, ano po, Chief Attorney po, yung capacity naman po ng ating DOH Tagaytay Treatment and Rehab Center? Ilan po ang kayang i-accommodate po nito na mga clients or pasyente? Sa ngayon po, kalilipat po kasi namin sa Alfonso. Ang huli po naming LTO ay 88 lang ho kasi kami nangungupahan dati. So meron po sa licensing po kasi may ratio po bawat per patient. Kunyari, 8 pasyente, kailangan may isang CR. So dati sa inuupahan namin na kami up to 88. Ngayon po, we are applying for 200 bed capacity. Hopefully by January mailabas so ang aming accreditation. Pero kung staffing pattern po ang pinag-uusapan, ang aming pong ahensya ay capable po na humawak hanggang 500 pasyente. So phases po kasi yung aming tinatayo ngayon na facility. Ngayon we are occupying 2 buildings po na sa phase 1 namin. Ang ipapa-accredit po namin ay 200 patients. Patients po to, no? Pero pag natapos so namin hanggang phase 4, little by little po, abot po kami ng 500. Ay mag-grant. Attorney, balikan ko lang partner yung binanggit ni Attorney na 3 klase po ng stages. Siguro para sa ating mga nakikinig na mga magulang, kung meron lang kayong pwedeng mabanggit na manifestation sa isang addict na, ito ay severe o ito ay moderate o ito ay pwede pang community lang ang treatment dito. Ano ho yung mga manifestation talaga, Attorney? If I may. Sir Henry, dahil ang addiction po ay isang mental disorder, isang mental disease, ang tumitingin talaga nito doktor. Tanging mga doktor lang ho at accredited doctors ang nagpapasya ho kung sino. Pero may mga parameters po na pwedeng tignan. Una, yung paulit-ulit na paggamit. Pangalawa ho ay nagbabagong pag-uugali.
napapabayaan na trabaho hanggang sa iwanan niya, nananakit, mga ganyan po. Depende po kasi, marami po na ano. Opo. Pero ang yung regular na dapat gagawin mo sa buhay mo kung bilang asawa, bilang anak, bilang estudyante, pag hindi mo na nagawa, malamang ho yan ay magsisivil yan. Depende rin sa drug use, kung gaano kalaki ginagastos, gaano kadalas, gaano kadelikado yung mga ginagawa niya na. Marami pong basehan eh. Hindi ho, normal lang yung hindi sumunod, severe na yan. Normal ho sa tao kasi baka behavioral lang ho ang problema, hindi naman talaga akibat ng drug addiction. Pero ang proper po talaga na sasagot po ng kaka-identify kung ano ho yung severity po o yung level ho ng drug addiction, tanging DOH accredited physician lang po. No? So nire-require naman po to ng batas kung sa gobyerno po kayo magpaparehab, lahat to ay mangailangan ng drug dependency exam. Actually, maitanong niyo lang ho para ilang klase ba yung aming inire-rehab? Una ho, yung may mga apprehension sa batas, mga nahuli na. Parte ho ng kanilang penalty, parte ng kanilang kasama ng pagkakakulong, yung pagpaparehab. Kahit to ang korte nanghihingi po ng recommendation or ng drug dependency exam result para alam ho nila kung saan ilalagay. Meron naman tatanong niyo, paano attorney kung hindi naman nahuli pero gusto ng bata o gusto ng magulang? Yun, voluntaryo. Na ipa-rehab, voluntaryo ho. No? Sa voluntaryo po, madali ho yung requirement, drug dependency exam lang. Pag then i-apply ho natin ng court order. Lahat to na i-rehab sa mga government facility, kinukuhanan po namin ng court order para ho may pag-uutos si korte na i-rehab siya. Pag ayaw naman ho nung pasyente na magparehab, ito naman po yung compulsory na ang gagawin. Ina-apply rin po to sa korte. Magpipetition po through Dangerous Drug Board. Sila ang magpipetition ho niyan. I-apply ho sa korte. Mag-uutos ho si korte na magkaroon ng dalawang drug dependency exam ng dalawang magkaibang doktor para ikumpara. Tapos kailangan mapatunayan natin yung pangangailangan. Kailangan na ba ito ma-rehab? Parang gano'n. Tapos lalabasan ng court order. Yung sa voluntaryo, may mga requirements. Marami pong requirements, sir, kung isa-isahin natin. Pero attorney, yung palang mga nakulong na bypass partner na sa kote, pag yan ay nakulong na, kung sasabihin ng magulang na baka pwedeng yung anak namin nakakulong sa inyo, maiparehab na. Pwede rin po pala yun. Actually yung kadalasan sa plea bargaining ho, kasama na ho yan. Kasama ho, lalo kung Section 15 yung drug issue under IA 9165, kasama na po ang penalty ho ng pagpaparehab. Ayun. No, sinasama na ho. Pati ho yung ibang offenses, hindi man direktang tungkol sa droga, pero kunyari kayo nakasagasa, nagpa-skid ka, pwede rin po siyang i-require ho na magparehab ho sa judgment po ng So attorney, how about yung mga minors naman po, 18 years old pababa? Paano po ang proseso o yung treatment po? Okay. Hindi po lahat ng rehab ay capable ho tumanggap ng minors. Actually, kahit po ang Tagaytay TRC ho ay hindi ho kami tumatanggap ng minor kasi meron ho mga separate facility na kailangan na hiwalay ho sila sa programa. Pag sinama mo ho kasi sila sa mga matatanda o may edad na, baka hindi ho appropriate yung treatment. Lalo pang lumala dahil lumalaki yung kakilala. So may special ho. May ang TRC Bataan, kung mabanggit ko lang ho, nagkikater ho ng mga youth offender, yan ho, no, mga minor ho, CICL. Ang TRC Cebu, yan ho, nagkikater rin ho ng minor. Marami ho TRC sa Pilipinas na pwede ho natin lapitan, pero sa kaso po namin, hindi po kami nakakatanggap po kasi wala kami separate facility for minors. So for pero yung treatment po, kung maano ko lang ho, yung treatment po ay with the help po ng social worker.
ito po ay ina-assess po kung kailangan talaga. Papatawag po ng korte si TRC or ang isang rehabilitation facility para i-determine ho yung pangangailangan ng bata kasama po ang social worker. Tapos doon ho magkakaroon ho sila ng lagi ho na pwede hong ipasok, pwede din naman hong outpatient lang. Depende sa pangangailangan. Yung mga estudyante kasi baka kailangan nag-aaral, nag-report lang ho na from time to time. Attorney, From dyan ba ho outside. dyan ba sa inyo partner, tanong natin, dyan ba sa inyo lalaki, babae, pwede? Halimbawa talagang... Okay po. Opo. Sa PRC Tagaytay po, lalaki lang po ang tinatanggap po namin. Ay, for same reason po sa mga bata, kailangan separate facility Opo, for Females para sa and mga males. kababaihan. Ang dito ho, kung sa Kamaynilaan, ang meron pong kababaihan ay ang TRC Bikutan. Bikutan. Yan po. Pwede ho silang lumapit. Tumatanggap po ng babaeng pasyente. Meron din po mga may mga TRC din po, mga Treatment and Rehabilitation Center ang DOH na specific lang para naman sa kababaihan. Ang Cebu po under Dr. Jasmine para lang sa babae yan. Yung iba ho mix na ho ang TRC. Pagka daw ba naipasok na daw ho ba sa rehab, ano ang ginagawa? Bird's eye view lang? Okay po. Oo. Ganito po. Marami pero meron pong psychoeducation, lahat po ng aspeto ng buhay niya, pati ho spiritual, magkakaroon ng mga lectures, learnings, kasama rin po ang livelihood training. Nandiyan ho ang pagbibigay ho namin ng mga pinibigay ni TESDA, kagibat po ang TESDA, ang DOLE. Halos lahat naman ho ng TRC may mga programa po para matutunan ng pangkabuhayan kasi mahalaga po pag binalik na sa society, may alam na skills, may alam na trabaho, pwedeng interest na pasukin niya. Isa po yan sa kasama rin ho yung mga routine ho kasi ibabalik ho sa iyo yung nawala. Yung normal na pagsunod. Unang-una ho nawala ho kasi sa isang buhay ng addict yung sorry ho for the term, ng isang PWODs po ang tawag namin, person who use drugs. Pagsunod sa magulang, huwag ka lumabas ng gabi. Hanggang sa transgressions na po ng batas, hindi na nila sinusunod dahil lang ho sa droga. So, yung normal ho na pagsunod, yung parang dinumero, hindi naman ho dinumero, mas structured po ang activity nila day to day. Ang ngayon, ang trend ho na bago na, wala nang physical parang punishment. Apo. Hindi ho, ganun. Okay. Attorney, fees, dahil po DOH po ito, is it free, libre po ba? Hindi po libre pero subsidized po ng gobyerno. Ganito po yan. Ang pagbabayad po sa lahat ng treatment and rehabilitation center except Mega TRC. Shout out po sa mga taga Mega TRC ng Nueva Ecija. Lahat po ay may bayad pero depende po sa kapasidad ng pasyente na magbayad. Ibig sabihin ko po, kayo po i-assess ng social worker kung fully capacity pay. Meron po tayong 100%, 75%, 50%, 25% hanggang sa kadalasan naman po, lalo na ho, yung mga pasyente na galing na sa jail, dahil nakakulong for the longest time. Lahat to sila ay, ang tawag dito, indigent po, indigent clients po. So wala ho silang babayaran. Pero kung sa TRC Tagaytay po, ganun pa rin po ang rule. From 100% down to is 8,000. Kasama na po lahat ng serbisyo. Ano-ano yung lahat ng serbisyo na to? Kung may sakit, medical, kami ho, kasi meron naman kami 24 hours na nurses and doctors. Dental, kasama ho, dietitian nila. Yun nga, sabi Sir Henry kanina, masarap daw yung pansit. Ipagmamalaki ko po ang Tagaytay. Totoo pala. Na individualize po ang meal nila sa amin. May sakit sa bato, kailangan low purine, mga ganyan. No? Hiwalay-hiwalay, although parehas po ang ulam nyo, pero iba-iba ho ng timplahan. Tapos, flour sa yung meat, so yung mga kasama mo, individualize po. Kasama na po ang board and lodging, mga maintenance drugs, kung hindi ho specialized. Yung mga naibibigay po ni DOH. Kasama na uniform, kasama na toiletries,
pati ho, beddings, damit, pinoprovide ho. Pero kung may kapasidad ho magbayad, magdadala ho yung pamilya sa amin ng mga gamit nila. Ayan. Marami hong services na kasama po ron, ano. Opo. Except lang ho, sa Tagaytay, wala ho kasi kaming psychiatrist na sarili. Kung may problema ho sa pag-iisip, pinapadala namin ng doktor. Opo. Pero attorney, yung length of rehabilitating the patient, mga tama po ba yung banggit nyo? 8 months to 1 year? Gano'n? Hindi po, 6 months to 12 months po. Sabi 6 ko, to iba, ang rehabilitation dapat not shorter than 6 months, not longer than 12 months. Pero yung 12 months po, pwede namin i-prolong, depende po sa mga findings ng aming mga case manager. Opo. Ito po yung mga mga social workers, sila po yung mahawak ng mga cases po ng mga pasyente. Pag nakita nila medyo unruly, pasaway pa rin after several months na, pwede po namin i-extend with the permission of court. Lagi lang kami sumusulat sa korte na ganito yung progress niya, Opo. or nakakommit ng violence or ng transgressions. Kahit patapos na ho, i-recommend namin for extension. So, ang record po namin yata sa center namin 1 year and 5 months. Bali, 17 months po na nagtagal. Yung pinamatagal. Oo, iyan ho. Dahil both ang rule, makulit yung bata, plus medyo may delay rin ho. Dahil alam naman ho natin, ang mga korte, punong-puno rin ng kaso. Hindi rin ho kagad na mga request ho. Okay. So sa mga siguro medyo may konting idea na po tayo at baka may mga nanonood at nakikinig na nangangailangan po ng tulong, ano po ba yung dapat nilang gawin at medyo mahaba, hopefully sana hindi naman mahaba po ba yung pila para po ano po ng treatment? Yes, Ma'am Karen. Ngayon hindi naman ho ganun mahaba, pero lahat to ng nag-a-apply sa amin, hold, kumbaga nilalagay ho namin sa waiting list kasi January ho, hopefully makano. Okay. Pero ano ho ang requirements? Yes. Kung ikaw ay may court order na, x-ray na lang po. Punta ho kayo sa amin, magbibigay po ako ng number mamaya, mag-coordinate po kayo ron para ma-schedule po kayo. Ngayon, kung wala pa lahat, nag-usap si magulang, si anak, na pagkasundoan kami ho ang ng petition sa korte as DDB representative po. Ano hong mga kakailangan ko? Kailangan ko mapatunayan na walang kaso si pasyente. Baka kasi ginagawa kong taguan yung rehab. Yun Kailangan lang. ko magkaroon ng RTC clearance na saying ho na wala yung PNP clearance naman po national kahit saan nyo makakuha. Valid ID, yung verified application po sa DDB, kami na ho magpo-provide, i-fill out na lang po yan. Tsaka DDE result. Yung DDE result naman po, sa amin na po pwede i-conduct or pwede ho magpa-conduct sa ibang accredited physician. Pero mas okay po kung sa amin na rin ho para madali ho yung coordination. Attorney, may mga tanong po siya? I-apply ho namin sa korte. Normally po ang process habang hinihintay ho namin si pasyente, pwede na ho sana namin i-rehab dahil lieu o kapalit po ng court order hanggat wala pa, maglalabas si Dangerous Drug Board ng temporary confinement order. Ito po yung magbibigay sa amin ng 15 days para lakarin. Ngayon ho, hinold ho namin yung TCO sa ngayon lang ho kasi hindi kami makatanggap nga ho dahil walang LTO, wala pa kaming license to operate. Pero maia-apply na natin yung court order. Kasi yung LTO naman ninyo I think by January lalabas na. Tama po ano? Hopefully po, yes po. Nag-apply na ho kami, nintay lang po namin inspection. Madalas naman po same day ho upon inspection, lalabasan po kami ng LTO. Attorney, may mga tanong lang dito, partner. Ito medyo masalimuot na question ito. I think sinasamantala ho nila na kayo po ay bilang abogado ang aming kausap. Yun daw hubang wag naman sana mangyari po ito. Pero may tanong yung nakapatay dahil sa paggamit ng droga, yun ba marirehabilitate pa, tinatanggap pa ba ninyo yun? Or
dapat makulong na ng diretso sa bilibid? May mga ganito. Sige po, ganito po yan. Bali, dalawa po yung aspeto ng problema natin dyan. Una ho, nakapatay. Pangalawa, yung drug use. Pwede ho naman, kasi pag yung drug use, tinignan natin, nagiging aggravating circumstance po to na nagpapalala roon sa krimen. Apo. Tumataas ho yung penalty. Mangyayari ho niyan, malamang ho ay sa loob ho ng jail, kailangan niya tapusin yung kanyang Sintensya. pangungulungan. Tapos depende ho kay judge kung nakita niya ho na kailangan ng rehabilitation after ho ng suspect, kanyang sentence. Pag na-serve niya, pwede ho namin i-rehab kung nakita ho na tumatanggap ho, wala naman hong Basta rehab. kailangan tapusin muna yung sintensya. Actually, sir, hindi rin ho talaga kailangan tapusin kasi kung ang kaso naman ho ay hindi rin ganun ho ka-heinous, kunyari possession ng drug, may kaso rin naman pong hiwalay yun. May mga korte ho na ang ginagawa ho nila ay pinapadala na habang nagsaserve ng sentence. Ganito po yan. Yung taon o sa dapat na maging sentensya mo ng kulong. Ayun. Iyon po yung benepisyo ng habang nagre-rehab ka. Yung salip na sa kulong ka nagbubuno, pwede ibawas yung panahon na ilalagi ng rehab. Pero si korte ho, maganda po yan na i-request mo sa baka si Pao, kung Pao ho ang abogado, baka pwede isama kailangan din ho ng rehab kahit nakapatay. Kung tanong lang ho, yung nakapatay ba i-rehab namin, tatanggapin ho namin. Wala hong sinisino ho doon sa rehab. Finally, siguro po may mga nagtatanong lang, attorney, yung confidentiality, natin na may mga yung iba may mga kaso po sa korte, yung iba serving their time na po, pero kasama po ito yung rehab para naman po makatulong sa kanila. Pero yung iba naman po na voluntary o di naman kaya ay mga dinala po ng mga mahal treat yung confidentiality naman po. Mahalaga po ang confidentiality sa rehab, lalo na ho sa aming mga rehab worker. Kami ho ay bawal maglabas ho ng pangalan, magbanggit. Kahit magsabi, kaya ho, hirap na hirap po kami dyan. Lagi ho namin hihingi kailangan ni ganito ni attorney ng ganito para sa kaso mo. Pumapayag ka ba na ikaw pipirma? Lagi ho namin hihingi consent. Ang kapag korte ho ang nangingi, siyempre wala ng confidentiality rule. Pero pagdating po sa iba, marami ho yung instance po na minsan may warrant, isa-serve sa amin. Hindi naman ho kami pwede unless so yung pamilya mo nagsabi, nakarehab na yan sa ganito. Kung sa amin po, mahalaga po talaga. At mahalaga rin po malaman ho na yung confidentiality po, lalo na ho sa mga first-time offender na nag-avail po ng voluntary rehabilitation, yung mga records po ay hindi kailanman pwedeng gamitin kahit sa anong proseso, except po kung uulit ka ng kaso ng tungkol sa droga para bilangin lang po yung ilang beses kayo na rehab. Kasi ho, sa una ho, kung ikay nag-volunteer, hindi nahuli, nag-volunteer ka nang magpaparehab ka, yung records mo ay hindi ho pwede gamitin sa iyo later on sa panibagong kaso. Pagpaulit-ulit. Yes po, pagpaulit-ulit. Parang ngayon ho, may proposal po na baguhin ng RA 9165, medyo para sa pangatlong beses na po yata na medyo may proposal po na i-amend. So, ang step by step, attorney, paulit lang uli natin with your indulgence po. Sige po. Ang step 1, kung gusto magparehab voluntarily, ano po ang gagawin ng step 1? Kung voluntary po, maki-coordinate sana ho sa amin para bigyan ho namin ng requirement. Actually, kahit sa ibang rehab sa buong Pilipinas, pwede nyo malamang parehas ho kami ng mga requirement except po yung iba walang DDP representative. Sige po, sa amin hong may DDP representative. Kung ikay voluntaryo, punta ka sa amin, ikaw ay i-DDE. Drug dependency exam. Kasi kailangan ho namin una malaman na dapat ka kailangan rehab. Okay. Lumusot ka. Sige,
severe ka, kailangan mong i-produce ang RTC, MTC clearance. Kailangan ho namin malaman na wala kang kaso. Pangalawa, PNP valid ID. Valid ID. Yung verified application po ng DBB sa amin yun na po kukuhanin, itutulungan ho namin kayo mag-fill up. Nagawa na natin to, kung normal na proseso at may LTO kami, tatanggapin ka na namin same day basta may dala kang X-ray. X-ray. Same day po, tatanggapin ka namin, ipapasok ka namin sa loob, ipa-file natin ng petition naman. May korte naman naglalabas lang ho ng order, sa amin ka na po, yun yan. Pero kung ikaw ka ng hawak, mag-coordinate po sa amin, bibigyan ho namin kayo ng requirements para kung anong mga gamit na dadalhin. Yung court order lang ho ang dalhin nyo sa amin. Sa ngayon po, X-ray lang ho ang hihingiin namin. Papadaliin ho natin ang requirements ho ninyo. Ayun. Tapos siyempre ho, upon prior scheduling po to, no? Para ho, kasi ho, may mga araw ho na... Ay, yung palang, yung dalaw do, nadadalaw ho pala daw. Paano daw ba yung dalaw? Ito po yan. Ang dalaw po ay nagsisimula sa ika-2 o 3 buwan ng tao roon sa loob ng pasyente. Depending naman po to sa progreso. Kung marami yung violation, tinatawag namin dalaw as a reward. Ito na po yung punishment na mabigat to kasi siyempre hindi mo makikita yung pamilya. Pwede mong dumalaw Sabado, Linggo po yung schedule or yung mga case manager po magtatakda po sa inyong araw ng dalaw. Ang bilin ko lang po kung kayo po na-assess na indigent, wag naman po kayo sa amin pupunta ng nakamontero, nahihiya po kami sa mga sarili. Nga naman. Tsaka, wag namang dadalo, bit-bit na lechon. Ay, grabe naman yun. No gift policy po. No gift policy. Yan sa mahigit, wag po kayo mag-iwan kahit sa security guard ng kahit ano na para sa ano. Wag po. Pero pwedeng dalhan ng pagkain ho yung nasa inyo? Yes po. May naman po ng mga case manager. Pero po, ito po alam kayo sa dietitian kasi may mga bawal na pagkain. Pag pumasok ko sa amin yan, may kulay na soft drink. Yan bawal. Carbonated, caffeinated. Okay. Kasi yung pagtulog nila maapektuhan. Binabing normal. At pero yun pong halimbawa, mga toilet pwede yun. Damit. May mga allowable po na damit. Bawal ho. May mga bulsa. Okay. Kaya ho yung mga So yung parang personal and hygiene products pwede. Dadalhan po ng family kung hindi ho kayang i-provide or talagang walang pamilyang malapit kasi marami rin ho kaming pasyente na mga taga kunyari Mindanao pa or taga north pa ho ng Luzon pero rito na ho sa Cavite. Pwede ko po palang matanong, attorney, pwede ba magdala ng cellphone, iPad? Ay, hindi yata pwedeng gumamit. Hindi po, kukuhanin po yan sa gate. Naman. Pero ho, so ano ginagawa nila for entertainment? Meron po kaming provide reward po, meron ho silang free time para meron pong mga ganyan. Tapos yung mga video calls kapag at a certain level ng iyong rehabilitation, kapag okay, na-allow namin yan. Na nagko-comment sa ating Facebook streaming. Maraming salamat, attorney, sabi ng isang listener natin. Sa Facebook, malinaw po ang inyong Attorney, last question from my end na lang, partner. Ano ang inyong masasabi ron sa sinasabi? Nako, hindi, pag-adik kahit irhab mo yan, wala mangyayari yan. On a personal note po, mahirap po talaga. If I may, just ko, marami makakarinig. Pero ako po ay recovering. Proud ako na recovering. Isa ako sa naging biktima ng addiction. Mahirap po talaga. Pero may pag-asa po at may pagbabago. No? Ang wag lang ho aalisin kasing suporta. Pag nawala, si gobyerno na andyan ho, lagi sa suporta o tutulong magbibigay ng programa. Pero at the end of the day, si community at ang family po ang magtatapos. Ibig sabihin ko, hanggat na andyan yung kaanak at hindi binibitawan, makulit ho talaga ang addict. Lahat ho ng problema ibibigay sa inyo, mawawalan kayo, tipisin kayo, masasaktan kayo. Alam ho natin lahat ng perwisyo ng addict, ang pagiging addict. Pero kung hindi ho bibitawan ng kaanak at
patuloy ho yung support system. May pagbabago po, no? At higit sa lahat, syempre, ang Panginoon ho, pag kinapitan natin yan, Oo. may mababago at may mababago. Very good. Attorney, ano po ang contact number para po sa mga gusto pong Sige po. mag-inquire? Pero sa Facebook yata, meron din naman kayo, ano ho, yung... Meron po kami sa Facebook, pero ibigay ko na rin po dito kung ma-flash niyo po. Sorry. sige po, banggitin ito namin. po yung sa admission namin. Okay. 0917 0917 126 dali lang, 0927 126 ano po, 0917 0917 126 4687. 4687. Ito ho ang number ng DOH Tagaytay Treatment and Rehab Center. 0917-126-4687. Ang madalas niyo po makakausap dyan si Sir Kenneth. Si Kenneth. De Mesa. Siya po yung pinaka nag-admission officer. Pwede raw ba kahit taga Luzon at taga Visayas, Mindanao kung sakali talaga? Opo. Pero mas, ganito po yan, ano, para ho mas economical din po sa lahat. May mga TRC po sa lahat. Actually, nasa 28 na ho yata kami TRC. Baka hindi ko lang manin lahat. Pero kung sa Leyte ho, meron ho TRC Cebu, TRC Argao, Surigao del Sur, Bukidnon. Basta marami po. Opo. Marami po kami. Ayan. So 0917-126-4687 ang number po ninyo riyan sa Tagaytay. Opo. Alright. Attorney, kami po yung nagpapasalamat sa inyo pong pagpapaunlak at very educational, informative na ating pong napag-usapan. Ay, salamat po. Salamat po sa pagkakataon, Sir Henry, Ma'am Karen. Apo. At ito po'y hopefully maulit pa kapag finally Sige po, anytime po na libre at hanapan po natin ng panahon, Sir Henry. Alright. Attorney, thank you so much. Salamat po, Attorney, and Merry Christmas. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Alright, si Attorney Raymond Villaros, ang Chief ng Health Program Office ng DOH Tagaytay Treatment and Rehab Center. Yan. I-grab ho ninyo mga kababayan, lalo na doon sa mga nakikinig sa ating gumagamit ng illegal na droga. Kasi partner, sabi nga ni Attorney Raymond, makausap natin minsan hindi lang nakikita ng mga nag-a-addict na merong magandang bukas pang naghihintay sa kanila. Baka akala nila sila'y wala lang pag-asa. Meron pa. Yan na pagtutulong-tulungan po ng gobyerno at ng pamilya ng mga drug addict mismo. Huwag niyong bibitawan. Hanggat may magagawa kayo, kasi ang isang addict partner, pag binitawan mo, lalo lang yung sa pasama. Pero kung itutulungan mo magbago, sa katuwang po ng DOH, ay ng mga rehab facilities, malaki pa ang pag-asa na mabago po sila. So, yan ha. Tagaytay, treatment, DOH Treatment and Rehabilitation Center. Diyan po sa Tagaytay. Balansyado! Kami po ay magbabalik ni partner. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado! Ang dami pala mga nagtitext dito. Naku, ang dami ko nang inaanak dito. May inaanak ka na rin dito, partner. Ninong Henry and Ninang Karen. Talaga? Sige, Biglang naging ninong-ninang tayo. Kaya po ninyo pagtama namin sa loto, bibilhan namin kayo ng pera. Name the price. At kami na ni partner ang bahala sa... kailangan pala partner, bago tayo umidad ng... ng 50 milyonaryo na tayo. Naku. No? Ano kayang pakiramdam? Good luck sa atin. Partner, ano kayang pakiramdam ng milyonaryo? Hindi ko alam eh. Yung partner na ang pinaka mababang laman ng ATM mo ay 500,000 araw-araw. Wow, okay yun na, 'di ba? Pero parang maliit pa rin yun no? Oo. Ay saka lang ba 500,000 araw-araw? Oo, di isang linggo. 2.5. Malaki na yun. Kasi 1 million pa lang, milyonaryo ka na eh.
Sa isang buwan pala, sa 'Di ba? Oh. isang buwan pala, 2.5. 10 million. 10 Nakakaginig million yung, pala yun. No? Nakakaginig yung ganyang karaming pera. Kailangan medyo stable ka para hindi ka manginig. Pero kung parang partner, no? Kung ano-anong paggagawin mo dyan. Pero bakit sabi nila, yung mga milyonaryo at bilyonaryo raw, hindi makatulog ng mahimbing? Bakit? Una, iniisip kung may loan, kung may utang, kung may mga bayarin din, tapos baka may nagagalit. Okay. Oo. Kahit sa loob ng bahay, minsan nagdududa pa sa katulong, baka lasunin. Grabe naman. Diba? Nagdududa sa hardinero, baka biglang karitin na lang yung... kasi maraming pag milyonaryo ka, marami nagtatangka sa buhay mo, di ba, partner? Oo. Paglalabas mo, kailangan madami kang bodyguard. Pupunta ka sa CR, may nakabantay. Di ba? Ganun ka na ba kayaman? Oo, di ba, ganyan, mahirap din daw ang buhay eh. Pero ba't meron ako mga naririnig na kwento ng mga mayayaman naman. Pero, ayan. Pero walang mga bodyguards. Mga simple lang yung buhay nila. Yan yung mga walang atraso sa kapwa. Meron akong kilala sa Baguio eh. As in, yung kotse niya, yung box type pa na Mitsubishi. Pero low profile yan. Sa kanila yung isa sa mga malalaking hotels doon, may grocery, supermarket sila doon at isang buong building. So bakit? 'Di ba? May cafe pa sila doon. Eh di tayo magpasok na ng report at si Jose sabi ni Jose parang ayaw ko na maging milyonaryo, ang hirap pala. Tama na yung re-regaluhan kami ni Sir Henry tsaka ni Ma'am Karen ngayong Pasko. Sige na. Ano ba gusto mong regalo, Jose? Sige, kala ko gusto mo maka-blinded si Kiko Barsaga eh. Balansyado! Dumako na tayo sa mga report. Department of Health magpapaliwanagin sa mga milyones na halaga ng expired at malapit ng mag-expired na mga gamot. Ako! Ayon po ito kay Senator Gatchalian. Raymond Paas. Raymond. Bahala si Senador Sherwin Gatchalian bilang chairperson ng Senate Committee on Finance sa report ng Commission on Audit na milyones na halaga ng gamot ang nag-expire at malapit ng mag-expire na binili ng Department of Health. Ayon kay Gatchalian, nakakaalarma ang report na ito lalo na at marami sa ating mga kababayan ang napagkakaita ng tamang atensyong medikal at walang gamot. Patunay din ito kung gaano kapalpak ang DOH sa paggamit nito ng pondo na ipinagkakaloob sa kanila. Sa report ng Commission on Audit ay may 34.8 milyong pisong halaga ng mga gamot ang nag-expire kasama na ang mga bakuna sa COVID-19 noong 2024 at 99.4 milyon na halaga ng malapit ng mag-expire na gamot. Git ni Gatchalian, hindi katanggap-tanggap ang ganitong pag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Dapat panagutin ng mga opisyal ng DOH na naging pabaya. Diin ng senador, dapat ay nagagamit ng husto at tama ang budget para sa kalusugan upang mapakinabangan ng ating mga pinakamahihirap na mga kababayan. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Adpa. Samantala, extension ng estate tax amnesty lusot na sa second reading ng komite sa Kamara. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Inaprobahan na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na naglalayong palawigin ang period of availment ng estate tax amnesty. Ayon kay Representative Biro Kimbo ng Marikina, chairman ng komite, layunin nito na bigyan ng pagkakataon ng mga pamilyang Pilipino na magkaroon ng mahaba, simple at abot-kayang presyo sa matagal nang hindi nababayarang estate taxes na karamihan ay minana o inherited. Sa bill, sa klaw ng coverage, ang ari-arian ng mga yumao na namatay ng on or before December 31, 2024 at palalawigin ang filing period hanggang December 31, 2028. Ito ay para maiwasan ng mga tagapagmana at mga benepisyaryo na maka-avail ng amnesty nang walang penalties, surcharges at interest at papayagan ng installment payment sa loob ng 2 taon. Sabi ni Kimbo, malaki ang naipasok na pondo dahil sa estate amnesty mula 2019 hanggang 2024 na umabot ng halos 12 billion pesos. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala,
Crime rate patuloy sa pagbaba sa closing months ng 2025 ayon sa PNP. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ibinida ng Philippine National Police ang 12.86% na pagbaba ng focus crimes sa huling mga buwan ng taon. Ayon kay Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., bumagsak sa 2,615 ang crime incidents itong Nobyembre mula sa 3,001 na naitala noong Oktubre. Pinakamalaki sa mga nabawas ay ang insidente ng rape, physical injury at murder. Gayon din ang theft na isa sa mga tutok ngayong Kapaskuhan. Para kay Nartates, pagpapakita ito na epektibo ang estratehiya ng kasalukuyang PNP gaya ng pagpapatrolya, intel-driven operations at community engagement. Samantala, bumaba rin ang cybercrime mula 379 patungong 311 incidents itong Nobyembre, katumbas ng 17.94% reduction. Pero bukod sa month-to-month na comparison, lumalabas sa 15-week monitoring ng PNP na bumulusok ng 39% ang pangkabuang krimen sa bansa. Galing sa peak na 767, nakapagtala raw ang pulisya ng 466 crime incidents nitong Disyembre 2 hanggang 8. Kasalukuyang naka-heightened alert ang PNP na magtataas ng full alert status ngayong holiday season. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, lalaking wanted sa kasong statutory rape, arestado sa Taguig City. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Miss Kay at Kuya Henry, nakakulong na ang top 3 most wanted person sa kasong statutory rape sa lungsod ng Taguig. Ito ay matapos silbihan ng warrant of arrest ang akusadong si alias Bernie, 52 anyos ng barangay Ibayo, Tipas. Nagugat ang pag-aresto nang makakuha ng arrest warrant ang pulisya mula sa Taguig City of Family Court Branch 15. Batay sa nakasaad sa warrant of arrest, ang kasong statutory rape, bisexual assault at iba pang kaso ay may piyansang 108,000 pesos at 200,000 pesos. Arit sa 27 na Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Showbiz report na tayo. Si Josa Cruzat. Muna, si Josa, pag-reportin natin si Josa sapagkat yung shopaholic author na si Sophie Kinsella pumanaw na sa edad na 55. Ba? Josa Cruzat. Josa? Si Sophie Kinsella ang tanyag na may akda ng Shopaholic series sa edad na 55. Kinumpirma ng kanyang pamilya na sumangkabilang buhay na ang British author matapos ang laban sa brain cancer. Matatanda ang isinapubliko ni Kinsella noong nakaraang taon na sumasailalim siya sa chemotherapy at radiotherapy para sa isang agresibong uri ng sakit. Si Madeline Sophie Wickham, ang kanyang tunay na pangalan, ay kilala sa paglikha ng mga matagumpay na chocolate novels. Tinatayang umabot sa 50 million ang naibentang kopya ng kanyang mga libro na naisalin din sa mahigit 40 na wika. Nagpahayag naman ng pagdadalamhati si Ella Fisher na gumanap sa karakter ni Rebecca Bloomwood sa pelikulang Confessions of a Shopaholic. Inalala niya ang talinong pagsusulat ni Kinsella at ang iconic na karakter na kanyang binuhay sa pelikula. Ito si Josa Cruzat, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Alright, ang ating winner ay si Cel Di Castro ng Quezon City. Cel? Magandang gabi po. Yes po, magandang gabi po. Diretso na kami sa tanong, Shell, ha? Ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas at una sa Pilipino? DZRH. Ayun. Tama ka dyan, Ma'am Cel. Congratulations. Meron kang 500 pesos in GCash. Ipapadala namin yan na agad sa'yo. Ayan. Thank you, Ma'am. Thank you, Shell. Thank you po. Merry Salamat. Christmas. Alright, yan si Shell Di Castro ng QC. At yan na rin po ang kalipunan ng mga balita sa Balansyado. Salamat po ng marami sa inyong lahat ng ating usapang legal. Anong topic? Si Attorney Rina Secong inyong mga kasama at ang kanyang topic, doble ang birth certificate ko. Aba, 2 beses ko ba pinanganak? Alin ang dapat daw gamitin? Tatalakayin yan sa DZRH Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Susunod na. Maraming salamat po. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Bye. Ang oras na yan